Kung may problema sa inyong tahanan ngayong Kapaskuhan, maaari ninyo kaming takbuhan. Si Aling Anita nangungupahan, ngunit ramdam niya ang panggigipit ng nagpapaupa dahil sa pagdaan ng mga buwan. Pataas ng pataas din ang sinisingil na renta. Ayaw niyang magpasko sa kalsada. Ngunit paano na kung hindi na niya kaya ang upa? Alamin ang payong kapatid ni Ate Pia. Isang pamilya ang walang matakbuhan, kinupkup ng isang biyudang nangangalaga rin ng mga pusa, aso at iba pang mga hayop na hindi naaalagaan. Si Ariza at ang kanyang cat house, isang tahanan para sa mga walang laban. Kaya't kasama si Kuya Alan, kilalanin natin siya sa salamat. Ang halaga ng edukasyon sa bawat tahanan ilalaban. Yan ang kwento ni Tatay Benji, isang TNVS driver na itinuloy ang pag-aaral. Ang kanyang kakampi sa pag-abot ng pangarap para sa sarili, pamilya at lipunan ating ipagdiriwang. Isang haligi hindi lang ng tahanan kundi ng bayan. Kompanyero Rene Cayetano, aalalahanin at bibigyang pugay ang kanyang legasiya sa kanyang pamilya at sa bansa. Ating susundan ngayong kanyang kaarawan. At mga barangay, susugurin para bigyan ng saya, papremyo at pag-asa. Lahat ng yan ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Maligayang Kapaskuhan, Luzon, Visayas, Mindanao at saan man sa mundo. Welcome sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Lahat po ng tao ay may pagsubok. May mga challenges, may mga suliranin o problema. Ang importante, may makikinig at aksyonan. Kaya kasama ang Maritim at ang ating mga abogado, papakinggan namin ang mga problema nyo. Hindi lang aaksyonan, hahanapan natin ng solusyon. At dahil panahon din ng pagbibigayan, mga kwento ng inspirasyon at pasasalamat ang aming handog na susundan pa ng kasiyahan at papremyo na maaaring umabot sa barangay ninyo. Kaya ngayong Kapaskuhan, samahan niyo kami sa programang nagdadala ng liwanag sa bawat tahanan. Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Ito po ang tanong ng Pilipino at ngayong kakaiba dahil si Kuya Alan ang ating makakausap. Pero doon sa mga nagtatanong kung paano namin matatanggap ang inyong mga katanungan, all you have to do is go to the comment section ng aming iba't ibang social media platforms at ilagay niyo po doon ang inyong mga katanungan. O di kaya'y kayo mag-video at naroon ang inyong tanong. At hahanapan natin ang kasagutan yan. Umpisahan ho natin dito, Kuya Alan. Yung 500 piso talaga ay kasya sa Noche Buena. I fully understand yung mga kritiko kasi parang ang hirap na ng buhay, hindi naman lahat ng grocery, lahat ng palengke, mabibili mo yan. And pag ikaw isang secretary, nandiyan ka sa taas, sasabihin mo yon. But just because I also know the family of the secretary, and hindi maluluho ng mga tao yan, hindi yung mga lutang, etc. No? I think she was trying to convey na after looking at the list, you know, even if you only have 500, and many people don't have 500, but even if you do have 500, kahit pa paano, you can share a meal together. So, how it was said, how it was communicated, and yun nga, Kuya Boy, ang problema yung konteksto. Kasi I was just listening, I was telling myself, if I made that mistake, then listening to her, may ganito na it's 50 pesos, may ganito, di ba? You announce it in March, but you go to the wherever in June, yung 50 pesos, 60 pesos yun, walang mabibili. But if I was DepEd and saying na, guys, meron sa sa Divisoria na 50,
it's not a matter of fake news ba o hindi. It's a matter of sensitivity. Right. Anong message ang kino-convey mo. Nangyayari ngayon, ang bilis mag-react. And then pag nag-react ka, more or less, paninindigan mo na ang fake news yung kabila, ikaw totoo. Ang reaction ko naman doon, kilala natin si Chris Roque. I also know Gun. Hindi maluho ng mga tao, mga simpleng tao. I understand that in that context, no? Pero sa akin palagay, at wala ring intent, wala ring intensyon. Even the sensitivity point to me is something that's debatable. Yeah. Kasi but the times kasi paano mo ako sasabihan na kasya ang 500 piso para sa Noche Buena, inakakakita ako ng mga ninanakaw na pera sa isang mesa. Inakakakita ako ng mga malimaleta. That's the backdrop. Revealing sa akin, hindi lang yung second part, Kuya Boy, na tama nga na, ninakaw. Tapos, but dun din sa first mong sinabi, ba't mo ko sinasabihan? Oo. Kasi I don't even think sinasabihan niya eh. Hindi. Wala Diba? siyang intensyon. I think she was just factual lang. Binabasa ko sa inyo. Timing. Also, what a time to say. Yeah. Di ba? Not only insensitive, but wala talaga sa timing. Wala. Oo. You know? At huwag mo ko sabihan na pwede. Yeah, because nga, Kuya Boy, may outrage, may galit. Yeah. Tapos papasukan mo nun. Okay. Mensaheng Pasko o Pamasko para sa ating mga kababayan, Kuya Alan. Yung Christmas message ko is RE. RE, no? Let's repent. Let's have a recollection. Let's redeem yung mga mali na ginagawa. Di ba? So we love it pag sinabing bagong taon, bagong tagig, bagong Muntinlupa, na New Republic, di ba? But what makes it new? You have to revise. Di ba? May vision, may revision. You have to recollect. Di ba? Dati ka nang, you used to own it, nasanla. You have to redeem it. Di ba? So, etong Pasko, it's also about, quietness, peace, thinking, ano bang vision, di ba? So, I do wish everyone, a very happy, a very Merry Christmas. I hope you have time with the family. I hope we can focus on how good God is in our lives. But, I don't want us to miss out on that opportunity. Merry Christmas po. Merry Christmas, Kuya Boy. Maraming salamat kay Alan. Magbabalik po ang Kaitanin Action Boy. Shot agad.